Muli, magandang araw mga ka-aquaponics. So, eto na. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa ating filtration, or several stage of filtration natin, no? Now, gaya na sinasabi ko, simula rito sa fish tank natin, dito ngayon lalabas, no? It's either pakaliwa or pakanan yung takbo ng tubig, pero dapat balanse ang takbo ng tubig, no? Ngayon, kapag pumunta sa kanan yung tubig, yung tubo na yan, yung blue pipes na yan, so ang diretso niya sa ating filtration. Okay? Ngayon, ano ba ang meron sa filtration natin? Okay, so tignan natin, no? Ayan. So, dito sa filtration natin, makikita natin maya-maya, no? So, dapat ang takbo ng tubig dito sa ilalim. Okay, so dito sa ilalim ang pasok ng tubig galing sa fish tank natin. Okay? Ngayon, pagpasok dito sa first stage ng filtration natin, mag-e-exit siya dito sa ibabaw. Okay? Pagkatapos, pagkagaling dito sa first stage, sa first filter natin, ang entrada naman niya sa second stage is, again, dito rin sa ilalim at mag-e-exit siya dito sa ibabaw. Okay, so nakikita nyo, ayan, ganyan, di ba? So, again, ang pasok dito sa ilalim, okay, ang exit dito sa itaas, tapos papasok ulit, pagka nag-exit, papasok siya sa second stage ng filtration natin, mag-exit siya dito sa ibabaw ulit or sa taas, and diretso siya sa biofilter natin. Ngayon, tignan natin, ano ba ang laman nitong first stage ng filtration natin? So, kung makikita nyo, ayan. Ayan. Okay? Yan. So, brush filter ang nasa loob niyan. So, dito, sa ganito kalaki, so, I think, nasa 50 liters yan 50 liters ang laman ng tubig niyan, ano? So, dito, sa first stage natin, ang laman ng filter brush natin is mga 15 pieces. Okay? 15 pieces na ganito. Okay? While dito naman sa second stage, ang laman niya na brush filter is mga 10 na lang. So, ito sa first stage ng filtration natin, so ang tinatawag dito is high density filtration. So, second is the low density. Bakit? Kasi mas maano rito, mas marami dapat ang masasala niya. Ngayon, may mga nakakatakas, no, na hindi dapat dumiretso sa system, no, na kailangan harangin. Dito naman siya hinaharang sa second stage. Kaya lang bihira na 'yon kasi because this is high density, masyado nang masikip, no, yung filtration natin dito. Halos wala nang nakakakawala, no, na malalaking yung mga sludge, no. So dito naiipon yung mga sludge o yung mga dumi ng isda na halos, ano. Pero masusurprise kayo, dito meron pa ring nakakatakas, no, na hindi ko alam kung paano. Pero still, bago dumating dito sa biofilter natin, dapat mas nasala pa rito sa second stage. Actually, originally, 3 talaga yan. 3 stages yan, no? So, ginawa ko lang siyang 2 for experiment. Kung uubra ba yung dalawang mechanical filter lang o 2 stage lang, no, na filtration, ano? Pero dito sa 2 is umokay siya. So, maliban na lang kung talagang sobrang dami ng isda na kakailanganin at medyo malaki yung grow beds natin, I think mas kakailanganin ng additional na filtration. Kaya magiging 4 stages siya. 3 stage for mechanical filter, no, o yung humaharang talaga sa mga dumi, at yung pinaka-last will be the biofilter, no. Now, tignan nyo nga pala dito, no. Tignan nyo yung loob nitong filter. Okay, dito sa first stage, ang exit ito, since ang pasok nito, ang entrada sa ilalim, so, ibig sabihin, aapaw ang tubig dito, no? So, masasala na sa ilalim pa lang, masasala na yung mga dumi, no? Hanggang sa umapaw siya. Hanggang sa umapaw dito. Pero dito, tingnan nyo, hindi diretso. So, meron akong nilagay na elbow, na blue pipe.
Okay? So, umaapaw lang dito yung tubig. So, ibig sabihin, pag umapaw dito, yung mga nasa ilalim, hindi na aapaw dito sa exit niya. Okay? So, tignan nyo mabuti. Ayan. So, dapat ganyan ang pag-exit ng tubig galing dito sa filter natin. So, same with dito sa second filter natin, sa second filtration natin. So, elbow din, so aapaw lang din dito. Okay? Ayan. Ngayon, dito naman kung paano pumapasok sa ilalim, wala lang, diretso niya lang, wala nang ibang wala nang elbow, basta pagka nakakabit na yung either male or female na connector natin, so diretso na yan. Okay? Diretso na yan. No? Now, dito sa biofilter naman natin, no? Ayan. So, pakita ko lang sa inyo, no? So, dito halos diretso na rin, pero ako nilalagyan ko siya ng elbow na ang direction is papunta sa baba. Why? Kasi sa ilalim nito, nakikita nyo ba? Yan. Sa ilalim kasi nito, yung mga tinatawag na ceramic rocks or ceramic rings, no? So, kung makikita nyo yung mga butas-butas na yan. Okay, so diyan tumitira ngayon yung mga good bacteria. Dito tayo gumagawa, dito sa kaya ang tawag dito is biofilter. Dito tayo gumagawa ng mga good bacteria. Okay? So, maliban dito, ayan, ito yung nasa ilalim. Kasi hindi siya floating eh. Okay? Ito ang floating, itong mga K1 media kung tawagin, no? Ito yung mga bilog-bilog na plastic, ayan, kung makikita nyo, yan. Okay? So, dyan sa mga gatla na yan, lumalabo. So, dyan sa mga gatla na yan, tumitira o nananahan yung mga good bacteria. So, ito yung nasa ibabaw naman. Ito yung palutang-lutang, no? Ito yung palutang-lutang sa ibabaw ng tubig, no? Okay? So, ito yung nasa ilalim, ito ngayon yung nasa ibabaw. Okay? Ngayon, pwede namang kahit naman hindi ito ang gamitin nyo, ang gawin nyo, alam nyo yung mga takip ng soft drinks, yung mga plastic. Basta soft drinks, basta food grade. Huwag kayong maglalagay ng plastic na yung pala takip pala, ang nilagay pala doon is acido or mga chemicals. Huwag yun. Pero yun, yung mga soft drinks, toyo, suka, okay yun. Basta't mga food grade siya. Okay? And then, sa akin, eto, nilagay ko siya sa net kasi kumakalat-kalat. Ngayon, pagka pumupuno naman to, so lumulutang din naman siya. No? So, pagka nilagay ko siya dyan, ayan. Okay? And then, pagka nandyan na siya, nilalagyan ko nito. Ayan, ito. Okay, nilalagyan ko ng elbow at saka dinadirect ko yung tubig na galing sa filtration natin direkta sa ilalim. Ayan. Dinadirect ko lang naman yung tubig para kumalat sa buong system ng biofilter yung tubig, no? Hanggang sa ilalim makapenetrate yung mga bacteria na gagawin nating good bacteria. So, maliban pa dito, ano pa ang laman nito? Of course, dito nakadirect din. Ang pinaka-importante is nandito yung aerator. Kailangan nahanginan nito ng 24 hours. No, 24 hours dapat may hangin siya. Otherwise, pagka hindi natin siya nilagyan ng hangin, mamamatay yung mga good bacteria. So, babaho siya. Pero masusurprise kayo dahil tumatakbo yung tubig, walang amoy yan, walang amoy. Kahit na mapunta pa kayo rito sa first stage natin, sa second stage, dahil tumatakbo yung tubig, recirculating yung tubig, plus meron pa siyang tinatawag na aerator, hindi siya bumabaho. Okay? Now, yun ang indication na buhay yung mga bacteria. Dahil pagka bumaho, ibig sabihin, wala na, hindi na buhay yung mga good bacteria natin. So, bad bacteria na ngayon yun. Okay, so tatandaan nyo, sa system, most especially sa filtration,
ang isa sa indication na tumataas ang ammonia at namamatay yung mga good bacteria once na bumaho na yung tubig, nagkaroon siya ng amoy. Okay, so di-discuss natin. Marami pa tayong time para i-discuss yun. Yun yung mga technical side ng aquaponics. Okay, so sige mga ka-aquaponics, basta hanggang dyan lang muna, and then marami pa tayong i-discuss. Okay, so thank you very much. Once again, ako si Ferds from Aquaponics, Quezon City.